So good day everyone. Today we're going to discuss the biosynthesis of L-alanine, a step-by-step molecular explanation of how the body synthesizes a non-essential amino acid. So what is amino acid? So in simple terms, kapag naririnig natin yung salitang non-essential, akala natin hindi kailangan. Pero mali, kailangan natin ng L-alanine. Tinatawag siyang non-essential kasi hindi essential na kainin mo sa pagkain. Dahil kaya nitong manufacture ang sarili mong cells from scratch. So parang home-cooked meal, bakit ka pa magpapadeliver sa labas kung kumpleto naman ay ingredients mo sa bahay? So we have amino acid classifications. We have essential amino acids and non-essential amino acid. So para mas malinaw ang pagkakaiba nila, ang essential amino acid, siya yung hindi kayang i-build ng katawan natin. Kailangan mo itong kainin mula sa pagkain, kagaya ng karne, itlog o manok. So sa non-essential amino acids naman, ito naman yung kayang i-craft gamit ng recycled parts mula sa ginagawang energy sa katawan natin, or ang tinatawag nating central metabolism. At si L-alanine ang star player sa grupo na to. So ngayon, papakilala ko sa inyo si L-alanine. So ito yung structure niya. So isipin natin na si L-alanine bilang isang 3-carbon toy car. So saan galing yung 3-carbon frame niya? Galing ito sa pyruvate. Ang pyruvate naman ay yung leftover or end product ng binoburn ng cell natin sa sugar. So technically, kinukuha lang ng pyruvate frame at lalagyan mo ng isang passenger. So dito naman sa ating key single step transamination, so gaano ba kadali gumawa ng alanine? So isang step lang siya. Isipin mo na si pyruvate ay isang kotse na walang driver seat at si glutamate naman ay walang dalang pasahero na tinatawag nating amino group. Mapapalitan lang sila, ibibigay ni glutamate ang pasahero niya kay pyruvate. Pagkatanggap ni pyruvate ng pasahero, nagiging L-alanine na siya kaagad. So dito naman sa ating reaction components table, so sino-sino nga ba ang mga kasali sa recipe na to? So andito ang pyruvate, L-glutamate, ALT or alanine aminotransferase at PLP or vitamin B6. So si pyruvate siya ang ating wooden base or frame. Ang L-glutamate naman siya yung kaibigan na nagbibigay ng amino group. So si ALT naman, siya yung robot enzyme na tagalipat or matchmaker. So si PLP naman, siya yung mekanikong kamay ng robot. Siya yung humahawak ng mga pasahero habang inililipat ito. So ang ating step-by-step biosynthesis naman, siya yung susundan natin yung 4-step sequence. So we have step 1, nagbe-breakdown ng cell. Nagbe-breakdown ng cell mo ng sugar para gumawa ng pyruvate. So sa step 2 naman, magiging active ang ALT enzyme kasama ang vitamin B6 ang helper nito. So sa step 3, kukunin ng PLP ang amino group mula kay glutamate. At ang step 4 naman, i-attach ng PLP ang amino group sa pyruvate. Tas ayun, meron ka ng alanine. So dito naman sa ating the glucose-alanine cycle. So bakit ba napaka-importante nito sa totoong buhay? So imagine mo na lang na nag-workout ka ng matindi at ang muscles mo ay gumagawa ng toxic waste product na tinatawag nating ammonia or nitrogen. So delikado pag nag-accumulate to sa muscle natin. Ang smart move ng muscle natin ay ikakabit niya yung toxic nitrogen sa pyruvate para maging L-alanine. So si alanine na magsisilbing parang Uber taxi na maghahatid ng ligtas na toxic nitrogen papunta sa liver natin para doon i-flush ang ihi natin or tinatawag nating urea cycle. So dito naman sa Cahill cycle or pathway flow, susundan natin ang biyahe ng Uber taxi. So dito sa muscles, ginagawang pyruvate ang sugar tapos lalagyan ng nitrogen para maging alanine. So sa blood naman natin or sa dugo,
nagbibiyahe na si alanine sa bloodstream papunta ng liver. To sa liver naman natin, ibababa ni alanine ang nitrogen para itapon sa urea cycle. So, dito naman sa recycle or liver processing, dito yung natirang pyruvate sa liver ay gagawin uling na glucose at ibabalik sa muscle para maging energy. Ito naman sa biological importance natin. So, sa kabuuan, merong 3 main jobs si L-alanine sa katawan natin. Merong nitrogen detox, emergency fuel, at saka protein building block. So, sa nitrogen detox naman, ligtas yan tinatapon ang poison or yung ammonia mula sa muscle papuntang liver. Emergency fuel, nagiging bagong sugar uli siya sa liver kapag gutom ka or pagod ka sa exercise. Sa protein building block naman, ginagamit siyang pampatibay para bumuo ng mga bagong proteins at enzymes. So that's all, and I hope you learn a lot from me, and thank you for listening.